Magandang araw mga bata! Nakakita na ba kayo ng isang bagay o taong inilalarawan ng sunod-sunod ang mga katangian? Gaya ng paglalarawan sa isang kaibigan, alagang hayop o isang lugar? Ngayong araw ay tatalakayin natin ang pag-iisa-isang paglalarawan, isang paraan ng pagsasalaysay kung saan ang mga katangian ng bagay, lugar o tao ay isinasaad isa-isa o sunod-sunod. Ano ang pag-iisa-isang paglalarawan? Ang pag-iisa-isang paglalarawan ay isang paraan ng pagpapahayag kung saan sunod-sunod na inilalarawan ang mga katangian ng isang tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Halimbawa, tao. Si Lola ay matanda, mabait, maputi ang buhok at mahilig magluto ng masarap na pagkain. Hayop. Ang pusa ay maliit, malambot ang balahibo, kulay puti at mahilig matulog sa sahig. Lugar. Ang aming bakuran ay malinis, may berdeng damo, puno ng bulaklak, at may matatamis na amoy ng mga halaman. Pansinin, isa-isang inilalarawan ang mga katangian. Gawin natin. Isulat ang check kung pag-iisa-isang paglalarawan ang pangungusap at X kung hindi. Ang paaralan namin ay malinis, maliwanag at maaliwalas. Ito ay check. Kumain ng agahan si Ana. Ito ay X. Ang aso ni Kevin ay maliit, maingay at makulit. Ito ay check. Si Mang Tonyo ay isang magaling na karpintero. Ito ay X. Naglalaro sa bakuran ang mga bata. Ito ay X. Gawin natin. Isulat ang tatlong katangian ng sumusunod gamit ang pag-iisa-isang paglalarawan. Ang aking guro ay mabait, masipag at magaling. Ang aking kwarto ay malinis, maayos at makulay. Ang aming palaruan ay maganda, malinis at payapa. Gawin natin. Piliin ang tamang nais iparating ng author batay sa babala. Suriin ang mga susunod na larawan at gumawa ng pangungusap gamit ang pag-iisa-isang paglalarawan. Ang kusina ay maaliwalas tingnan, malinis at maayos ang mga gamit.
Ang parke ay makulay, magagandang palaruan at maayos na lugar. Ang hardin ay maraming halaman, malinis at may makukulay na bulaklak. Gawin natin. Isulat ang 3 katangian ng sumusunod gamit ang paglalarawan. Ang aking silid ay maliit, maayos at malinis. Si nanay ay maganda, matulungin at magaling magluto. Ang paborito kong laruan ay malaki, malambot at makulay. Laging tandaan, mas mauunawaan natin ang isang kwento kapag may malinaw at sunod-sunod na paglalarawan sa mga tauhan, lugar at bagay. Piliin ang tamang sagot. May mga pagkakataon na kailangan nating ikwento ang isang pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod nito upang maging malinaw sa nakikinig o bumabasa. Gumagamit tayo ng hudyat ng pagsunod-sunod. Ito ay mga salita o mga parirala na nagtuturo kung alin ang nauna, sumunod, o huli sa isang serye ng pangyayari. Ano ang hudyat ng pagsunod-sunod? Ito ay mga salita o parirala na nagsasaad ng ayos o pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento, talata o usapan. Karaniwang halimbawa ng hudyat ng pagsusunod-sunod: una, pangalawa, sa simula, pagkatapos, sumunod, sa huli, bago. Halimbawa sa pangungusap: una, naghanda si nanay ng agahan. Pagkatapos, ginising niya kami upang kumain. Sa huli, sabay-sabay kaming kumain ng masarap na almusal. Ang araw ni Carla. Una, gumising si Carla ng maaga upang mag-aral. Pagkatapos, nag-ayos siya ng kanyang mga gamit para sa klase. Sumunod, tinulungan niya ang kanyang kapatid na magbihis. Sa huli, umalis sila ng bahay ng magkasama. Ano ang ginawa ni Carla pagkagising niya? Ilang pangyayari ang isinulat sa kwento? Ano ang huling ginawa ni Carla? Gawin natin. Isulat ang hinihinging sagot sa patlang. Salitang ginagamit upang simulan ang pagkukwento. Ito ay: una,
hudyat na nagsasaad ng pangyayari pagkatapos ng una. Ito ay pagkatapos. Isang hudyat na ginagamit upang wakasan ang pagsasalaysay. Ito ay sa wakas. Uri ng teksto na gumagamit ng pagsusunod-sunod upang ikwento ang karanasan. Ito ay pasalaysay. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Ang pagsusunod-sunod ng mga pangyayari ay mahalaga upang maging malinaw at maayos ang ating mga salaysay. Ang paggamit ng mga tamang hudyat ay tumutulong upang hindi malito ang nakikinig o bumabasa. Gawin natin. Isulat ang nawawalang hudyat sa bawat pangungusap. Una, ako ay naghilamos ng mukha. Pagkatapos, ako ay kumain ng almusal. Sa huli, ako ay naghanda papuntang paaralan. Una, naligo ako matapos mag-ehersisyo. Pagkatapos, nagbihis ako ng malinis na damit. Sa wakas, nag-almusal ako kasama ang aking pamilya. Laging tandaan. Ang paggamit ng hudyat ng pagsunod-sunod ng mga pangyayari ay mahalaga upang maging malinaw, maayos at madaling maunawaan ang isang kwento o salaysay. Ang mga salitang tulad ng una, sumunod, pagkatapos at sa wakas ay tumutulong upang maipakita kung kailan naganap ang bawat pangyayari. Kapag tama ang pagkakasunod ng mga ito, mas maiintindihan ng bumabasa o nakikinig ang takbo ng kwento. Gawin natin. Basahin ang mga pangungusap sa bawat bilang. Isulat ang bilang 1 to 4 sapat lang upang ayusin ito ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari batay sa hudyat na ginamit. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!